Today, Chichi, the Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals here. Andito sila lahat. Pagtabi-tabi nyo ngayon. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo, no? With due respect to other agencies, pinalalagyan ko lang ng tabing yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero noong nakaraang linggo, yun naman ay surrender. Ibig sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and I'm praying for the soul of Mr. Cabrera because of the effort of the Manila Police District and Councilor Awi Sia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, natagpuan na po yung bangkay. At sana magkaroon na ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung hustisya. Now, to those victims of other crimes, ito po, unti-unti po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarin E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Ibig sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuli at lulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, andito na po siya. So si Teresita, ito po siya. Sagutin mo na lang sa mata ng batas, ha? I hope maging takdang aral sa iyan, Nay. Naiintindihan kita. Kaya lang, ito yung pamilya na. Ito yung mother. Kayo nang bahala. O basta ito'y arestado na. Kung gusto nyo makamit ng hustisya, nasa sa inyo na po yun. Anong pangalan mo? Maridol? Marjorie. Well, mabigat talaga. We have to move on. We face the consequences of our actions. At hayaan na lang natin ang husgado magsabi kung sino may sala at mapatunayan yung mga nagkasala kung talaga ba'y nagkasala sila sa bank. Nakakalungkot, siyempre, alam mo, katulad dito, senior citizen, mahal na mahal ko yung mga yan. What can we do? Sana maging takdang aral yan sa iba. No? I feel bad also for the victim, to the family. Next, Jonas Bayubay E. Rosales. Top 6 most wanted for frustrated murder, district level. Saan si Jonas? Jonas! Oh, wanted ka pala eh. Na-arresto yan noong nakaraang linggo. Taga-Coral. Taga-Coral ka ba? Sa ating rin? Ito the victim, ito po siya. Ihahatid natin sila sa husgado. Sige. Sunod, Eddie Boy Sabiliano Coderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Ito po naman po, magandang istorya ito. Ito, another example, like the one that the Manila Police District DPI-OU did last week about an 18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. 30 plus years. And I'll give you some details of it. Yung ibang kasama niya, suspect, na maalam na sa tagal ng panahon. In fact, tumanda na nga siya.
sa tagal din ng panahon. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulu, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 with acting presiding judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react dito po sa nangyaring press briefing po ni Mayor Isko Moreno dyan po sa Manila City Hall. Ito po yung after po ng flag raising ceremony. No? Ito po yung patungkol sa pagpresenta ni Yorme dito sa 5 suspect na nahuli ng ating mga kapulisan nitong nagdaang linggo. So itong mga suspect na to ay hindi basta-basta, no, dahil sila po ay nasa listahan po ng most wanted dito po sa ating lungsod. At yung iba nga ay galing pa sa ibang lugar. I believe itong isa ay galing pa ata sa Negros ata ito. At imagine mga kababayan, no, sila po ay kasulukuyang pakalat-kalat na tao at tila normal lang sa kanila yung kanilang mga nagawang pagkakasala. Mabuti na lamang po ay naaksyonan ito at dahil napakadelikado mga kababayan na sa panahon ngayon ay sila ay pakalat-kalat dahil kung nagawa nga nila ang krimen na yun ay maaari pa ulit nilang magawa ito sa ngayon at kawawa naman yung mga kababayan natin, no, na naapektuhan nito at talagang na damage ng mga suspect na ito, kaya dapat mabigyan nga ng hustisya itong mga pamilya o yung mga taong naging biktima nila. So ayan mga kababayan, makikita talaga natin, no, at mararamdaman natin na may gobyerno na talaga yung Maynila at 24/7 ito ay gumagana at umiiral. At ramdam natin yan dahil nung kamakailan lamang po ay may sumuko na pong 3 suspect na inako na po nila yung kasalanan nila dun sa pagpaslang po nila dun sa TNVS driver. So ayan po ay nasa kustodiya na ngayon ng NBI at ngayon naman po ay yung pagsuko po nitong 4 na most wanted, no. At yung isa kasi dito yung chairman naman na nagpaputok naman ng barel. So iba naman yung kaso nito ni chairman dito at siya naman ay humarap dyan at nagpaliwanag. So ayan mga kababayan, na makikita talaga natin na sa panahon ngayon sa pamumuno ni Mayor Isko at ni Vice Mayor Chi Atienza ay talagang umaayon ang panahon, no. Parang imbis na maging mahirap para sa kanila ay andali, parang lahat organized, parang lahat ay nakikipag collaborate sa kagustuhan ni Mayor Isko na ang lungsod ng Maynila ay manumbalik muli yung kapanatagan, yung kalinisan at kaayusan ng ating lungsod na talagang tinrabaho niya nung kanyang unang termino. At sa panahon ngayon mga kababayan, no, talagang ako bilang isang Manileño, mararamdaman ko talaga na yung safety na kahit gabi ka umuwi, gabi ka lumabas ay talagang secured ka. Napakaraming issue ngayon sa Maynila mga kababayan, aside from sa issue sa basura na unti-unti nang nasolusyonan, tapos yung pagkakautang ng Maynila na unti-unti na din kahit papaano ay nababawasan kahit pa konti-konti, no. Yung iba napapasahod na, nakapagbayad na kahit papaano. So eventually kahit little by little, sabi nga ni Mayor, inch by inch, meters by meters, kahit papaano ay may mabago dito sa Maynila dahil sobra po talaga yung nangyari ngayon sa ating lungsod. Halos binaboy, halos ito nga nakaraang administrasyon ay grabe yung iniwang pasakit dito sa lungsod ng Maynila. At naging transparent naman po si Mayor Isko dahil nga po dun sa kanyang ginawang pagsasalita nung nakaraan na inaddress niya po lahat yung problema po ng ating lungsod at yan po ay hindi niya sinusugar-coated, no, para at least aware ang bawat isa sa atin na ganito yung sitwasyon ng ating bansa. At ito nga po mga kababayan, pag pinagpapatuloy po ni Mayor Isko yung kanyang nasimulan, kagaya nitong napapanood nyo sa ating video, ito po yung pag-iiskoba dyan sa labas ng Manila City Hall nung kanyang unang termino. Panahon to ng COVID, no, mga kababayan, pero makikita nyo na tuloy-tuloy yung trabaho ng gobyerno at
Promise mga kababayan, kung ikaw ay taga Maynila, hindi mo talaga halos naranasan yung parang nagutom ka or parang na left behind ka kasi ang daming biyaya mula sa Manila City Hall. Buwan-buwan meron kang food box na hindi pa nga nauubos yung laman ng food box, meron na namang dadating ayuda sa iyo na food box din, libreng vaccination. Lahat, napakarami pong naramdaman natin, mga libreng gatas para sa ating lolo't lola, allowances ng mga estudyante sa PLM, UDM at iba pang mga pampublikong kolehiyo ang kanyang binibigyan ng allowance. So napakarami. Maging yung aking kapatid na nag-aaral po sa PLM noon ay nakaranas po ng biyaya mula kay Yorme, no. At malaking bagay 'yan bilang isang nagpapaaral, no, na malaking ginhawa kasi kung minsan talaga ay tayo ay naso-short, so malaking tulong itong financial support na binibigay ng Manila City Hall sa pangunguna po ni Mayor Isko na mabigyan ng pagkakataon yung mga bata, lalo na oo nga, matatalino sila pero kinukulang sila dun sa resources, no. Kahit man lang pamasahe o pambaon, pambili ng project ay malaking bagay na po itong naitutulong ng gobyerno ng Maynila. So sa pagpapatuloy po ni Mayor Isko, ayan, medyo nakakaiyak lang itong video na to kasi naiyak ako dun sa nanay, no, na nawala ng anak dahil nga sa maling pagtuli, no, yung nung senior citizen na yun eh. Naawa nga din si Mayor Isko kasi nga syempre malapit ang puso niya sa mga senior citizen. Kaya lang wala siyang magagawa dahil nagkaroon ng pagkakamali itong nagtuli dun sa anak, at naaawa tayo dun sa nanay, no, na syempre nawalan siya ng anak, no, at ang buhay hindi na maibabalik yan, hindi, walang kapalit yan kahit humingi ka ng kapatawaran yan, hindi ganun kabilis, no, yung pagpapatawad, lalo na kung buhay yung naging kapalit. At ayan mga kababayan, ito lamang po yung update natin, no. Masaya tayo dahil unti-unting nakikilala ulit ang Maynila bilang isang ligtas na lugar, at eventually sana magtuloy-tuloy ito at lahat ng gumagawa ng krimen na nakakanood nito ay maging aral sa kanila itong video na to, na ang gobyerno po ng Maynila ay gising at nagmamasid po yan sa ating mga kinikilos. Kaya gumawa na lang tayo ng tama para sa ating mga kababayan at wag nang mamerwisyo, no. Gumawa tayo palagi ng tama at isipin natin na yung buhay ay hindi na maibabalik yan. So muli, maraming salamat mga kababayan, at please comment down below kung nagustuhan nyo itong ating reaction video at kung may idadagdag pa kayo. Comment down below kung ano yung nakikita nyo kay Mayor Isko, no, kung okay ba siya sa inyo o ano pa yung gusto nyong gawin ni Mayor Isko. Pero as for me, talagang the best mayor talaga si Mayor Isko. Lahat pinapatunayan niya, lahat ginagawa niya at pinapakita niya talaga yung pagmamahal niya sa lungsod ng Maynila at syempre sa ating mamamayang lungsod ng Maynila, ang mga Manileño. So muli, maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyo.